Kamakailan lang ay inilabas na sa bansa natin ang bagong TVS NTORQ 125. Yun nga lang, hindi ito ganun kakilala dito sa Pilipinas at ang akala pa nga ng iba ay Chinese scooter ito. Well, ang TVS o TVS Motors ay isang kilalang brand ng motor sa India dahil sa pagiging high-tech, modern design, magandang performance at affordable na presyo. Kaya naman ang tanong ngayon, posible kaya itong maging bagong hari ng mga 125cc? At posible kaya nitong malamangan ang namamayagpag na Honda Click 125? Kaya naman sa bidyong ito ating pagkukumparahin ang bagong TVS NTORQ 125 at ang Honda Click 125 by Game Changer. Pagdating sa forma, mas angat pa rin ang dating ng Honda Click 125i dahil sa pagiging aggressive ng kanyang design. Pagdating naman sa forma ng TVS NTORQ, may pagkasimple lang ito pero nandun pa din yung pagiging premium ng kanyang looks. At ayon sa TVS, ito ay stealth aircraft inspired. Pagdating naman sa ilaw, ang Honda Click 125 ay naka-LED na lahat ng kanyang ilaw, from headlight to signal lights pati ang kanyang taillights. At napaka-aggressive talaga ng design ng kanyang headlight, kaya naman hindi nakakapagtaka na madami ang napopormahan sa motor na ito. At itong TVS NTORQ 125 naman naka-bulb type lang lahat ng kanyang mga ilaw, from headlight to signal lights at ang kanyang taillight. Pero meron ding LED variation itong TVS NTORQ 125 pero sa ngayon ay wala pa sa Pilipinas. Pagdating naman sa panel, naka-digital ng Honda Click, ganun din ang NTORQ 125. Pero pagdating sa instrumental panel, mas lamang dito ang TVS NTORQ 125 dahil meron itong TVS Smart X Connect na kung saan ay pwede mong i-connect ang smartphone mo sa motor mo through Bluetooth. At meron din itong navigation assist, caller ID, at makikita mo sa panel mo kung may nagte-text sa'yo or may tumatawag sa'yo. At malalaman mo din kung saan ka huling nag-park kapag tinignan mo sa cellphone mo. Pwede mo pang iset ang motor mo sa sport mode at sa eco mode. Kaya dito malaki talaga ang lamang ng TVS NTORQ pagdating sa kanyang advanced features, which is dagdag convenience din sa isang rider. Pagdating naman sa gulong, ang Honda Click 125 ay 80 by 90 by 14 sa harap, 90 by 90 by 14 naman sa likod. At naka-tubeless na din ito. Pagdating naman dito sa TVS NTORQ 125 ay 100 by 80 by 12 sa harap, 110 by 80 by 12 naman sa likuran. At naka-tubeless din ito. At dito mas malalapad ang gulong ng TVS NTORQ 125. Pagdating naman sa suspension, pareho lang silang telescopic fork at swing arm. Pagdating naman sa preno, pareho lang din sila naka-disc brake at naka-drum brake sa likod at pareho lang din sila naka-combination brake. Pagdating naman sa makina, ang Honda Click ay 125cc, single cylinder, 4-stroke, 2 valves, liquid cooled, fuel injected with a maximum power of 8.3 kilowatts at 8,500 RPM and a peak torque of 11.16 Nm at naka-ESP pa siya o enhanced smart power. Samantalang ang TVS NTORQ ay 124.8cc, single cylinder, 4-stroke, 3 valves, air-cooled, fuel injected with a maximum power of 6.9 kilowatts at 7,000 RPM and a peak torque of 10.5 Nm at 5,500 RPM. At pagdating sa makina, mas lamang dito ang Honda Click 125 ay dahil naka-liquid cooled siya. So mas flexible ang makina mo. Kahit long ride ay kayang-kaya dahil naka-liquid cooled, hindi agad iinit ang makina mo. At ang lamang naman ng TVS NTORQ 125 ay naka 3 valve siya, which is mas malakas ang kanyang arangkada. Kaya kayang-kaya niya rin ng mga extreme ride kagaya ng mga off-road. Actually sa India ginagamit ang motor na to sa mga off-road rides at kayang-kaya niya talaga. At doon kinuha ang pangalan niyang NTORQ dahil malakas talaga ang kanyang torque o ang kanyang arangkada. Pagdating naman sa starting system, ang Honda Click ay push start, ang TVS NTORQ 125 ay push start at meron pa siyang kickstart. So dito mas lamang ang TVS NTORQ 125 dahil meron siyang kickstart. So kung sakaling pumali ang baterya mo, hindi ka magtutulak dahil meron ka pa rin kickstart. Mapapaandar mo pa rin ang motor mo. Pagdating naman sa fuel tank capacity, ang Honda Click 125 ay 5.5 liters. Ang TVS NTORQ 125 naman ay 5.8 liters. At para sa akin, mas convenient dito sa TVS NTORQ 125 dahil nasa labas lang ang kanyang tank eh. So hindi mo na kailangan buksan ang iyong upuan. Kaya okay na okay ito kapag marami kang dalang gamit o kaya may nakatali sa upuan mo. At mas malaki din ang kanyang fuel tank capacity. Pagdating naman sa fuel consumption, ng Honda Click 125 ay 53 km per liter. Ang TVS NTORQ 125 ay 56.23 km per liter. So lumalabas na mas matipid din sa gasolina ng TVS NTORQ 125. Pero depende pa rin yan sa riding style mo. Depende sa bigat ng rider, depende sa road condition, depende kung paano mo pigaan yung silinyador.
Pagdating naman sa underseat storage, ang Honda Click 125 ay 18 liters, ang TVS Ntorq 125 naman ay 22 liters. So dito mas lamang ang TVS Ntorq 125 dahil 22 liters, so mas marami kang mailalagay. At ang mas maganda pa dito, meron siyang charger. So pwede ka mag-charge ng cellphone mo, which is sa Honda Click 125 ay wala. So malaking convenience ito para sa isang rider, lalong-lalo na kapag kailangan mo ang cellphone mo sa pagdi-deliver dahil. At same lang din sila naka-flat footboard pero mas malapad ang TVS Ntorq 125. So dagdag convenience din yun dahil marami kang pwedeng ilagay sa harapan mo. At ang Honda Click 125 ay meron siyang hook sa harapan, samantalang ang TVS Ntorq 125 ay dalawa ang kanyang hook at parehong retractable. Pero ang lamang naman ng Honda Click 125 ay meron siyang dalawang bulsa sa harapan. So meron kang lagayan ng tubig mo, ng pera mo, ng cellphone mo o kaya ng basahan. So dagdag convenience din yun sa isang rider. Samantalang sa TVS Ntorq 125 wala sang bulsa sa harapan. Pagdating naman sa dimension, ang length ng Honda Click 125 ay 1919mm, ang TVS Ntorq 125 ay 1861mm, at ang width ng Honda Click 125 ay 679mm, ang width naman ng TVS Ntorq 125 ay 710mm, at ang height ng Honda Click 125 ay 1062mm, ang height naman ng TVS Ntorq 125 ay 1164mm, at ang ground clearance ng Honda Click 125 ay 132mm, ang ground clearance naman ng TVS Ntorq 125 ay 155mm, at ang seat height ng Honda Click 125 ay 769mm, ang seat height na naman TVS Ntorq 125 ay 770mm, at ang timbang ng Honda Click 125 ay 118 kilos. Ang TVS Ntorq 125 naman ay 118 kilos. So sa dimension, lumalabas na mas mahaba ang Honda Click, pero mas malapad ang TVS Ntorq 125, at mas matangkad ang TVS Ntorq 125, at mas mataas ang ground clearance ng TVS Ntorq 125. Pagdating sa seat height, halos pareho lang naman, at pagdating sa timbang, mas mabigat ang TVS Ntorq 125. At pagdating naman sa presyo, ang Honda Click 125 ay nagkakahalaga ng 77,900 pesos. Samantalang itong bagong TVS Ntorq 125 ay nagkakahalaga ng 76,000 pesos. So pagdating sa presyo, mas mahal ang Honda Click 125 ay ng 1,900 pesos lang naman. So konting-konti lang ang diferensya ng dalawang scooter na ito. At para sa akin, mas marami talagang advantage itong bagong TVS Ntorq 125 kumpara kay Honda Click 125. Kagaya na lang nito makabagong features nila na pwede mong i-connect ang cellphone mo, meron siyang voice command, meron siyang navigation, meron siyang bluetooth, at pwede mo makita ang kung saan ka huling nag-park. So very convenience talaga yun. At meron pa siyang charger, mas malalapad ang kanyang gulong, mura, at mas bago sa mata. Siyempre kapag mas bago, mas takaw tingin. Pero ang lamang naman ng Honda Click 125 dito, naka-LED na lahat ng kanyang ilaw, mas maangas ang kanyang looks. At subok na siya ng maraming Pilipino, kaya naman namamayag pag siya dito sa Pilipinas, at ang dami talagang bumibili hanggang ngayon. So kahit mag long ride ka, walang problema, kayang-kaya talaga. At pagdating sa piyesa, wala ka nang problemahin dito sa Honda Click dahil maraming available na kahit sa mga aftermarket. Samantalang dito sa TVS Ntorq 125, bago lang siya. So kung sakaling kailanganin mo ng piyesa niya, medyo matatagalan o kaya medyo mahihirapan kang maghanap. Pero nasa sayo naman yung kung paano mo aalagaan motor mo dahil tumatagal lang naman ang isang bagay kapag katama ang pag-aalaga. So yun lang guys, dito ko natatapusin ang video to patungkol dito sa bagong TVS Ntorq 125 at itong Honda Click 125i. Sana nakatulong ang video to kung pinagpipilian mo itong dalawang motor na ito. At kung nagustuhan mo, just hit like. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para sa mga susunod kong video ay updated ka palagi. Yun lang guys, hanggang sa muli, ako si Rosgo TV. Ride safe always and God bless.